bipolar disorder, pwede daw na hindi iinom ng gamot. Tsaka itong si Ate Celine, kung ano daw po ang gamot sa hyperacidity. Salt and water. Naku. Patay tayo dyan. No? Para lang tayong sirang plaka rito. Maulit-ulit. Okay. Yung kanina, ano kaya iniinom, no? Kasi gusto ko rin matanong yung ano iniinom ng mga bipolar na yan eh. Kasi nga yan ng iba yan eh, ibang case yan eh. So gusto ko malaman yung history niya eh. Bago ko i-address yan eh. So doon lang muna tayo sa hyperacidity ba? Opo. At yung kanina, yung si Sir kanina, yung si tatay, yung Sir Johnny? English speaking. Yes. Or mukhang foreigner yun eh. Espanyol po yata eh. Spanish. Oo. Pinahirapan pa nga ako, sabi. Yung mga tinatagong sa baul eh. Lalabas lahat. So yun, yung hyperacidity kasi, yan yung nararamdaman nila na kapag nagbago yung pH, yan yung, actually pag kumain po kayo ng kahit na anong pagkain, so yung merong gumagawa kasi ng mga enzyme, mga pepsin or hydrochloric acid sa sikmura. So kapag na-alter mo yung pH nun, like for example, 1 or 2 ang pH nun, because every time you eat, you drink water, yun ang problema, na dilute mo yung purity ng acid. Instead na 45 minutes na ma-breakdown yun, umaabot na 4 to 5 hours yung pagkain nandun pa. So ano mangyayari? Magkukos ng fermentation yun. Kaya nga yung mga hyperacidity, nagdighay-dighay din yan kasi nga nagpe-ferment na yung kinain. Because dinilute mo. Huwag kayong iinom ng tubig habang kumakain, Dok. Paano yan? Hindi ko nga malunok yung pagkain kasi kaya umiinom ako ng tubig. Teka. Kaya hindi mo makain, malunok yung pagkain kasi hindi ka gumagawa ng laway. Yun ang problema, wala kang laway. So ang kailangan mo, uminom ka ng tubig at lagyan mo ng asin kasi you need hydrochloric acid, kailangan mo dun sa asin. At para gumawa ka ng laway, para magkaroon ng lubrication, dumulas yung pagkain mo. Ganun pala yun. Oo. Paano dudulas, wala kang laway? So, tuyong-tuyo yung yung bibig mo, tapos nguya ka ng nguya. So, delikado na po yung pag ganun. At saka ang problema, marami na po, pwedeng mauwi po. Pag nagbago po yung pH, ang panunaw talaga, pag breakdown ng mga solid foods, around 1 to 2, tapos may enzyme, may pepsin pa yan, tapos kapag nagbago pong pH kasi ininuman nyo ng, for example, plain water, or any beverages, naging 3, 4, 5 yan, merong nakareside na bacteria doon, H. pylori bacteria, sila po yung dumadami. Ang gagawin niya, bubutasin niya yung lining ng stomach. Magkukos ng damage sa lining, so peptic ulcer. Magkakaroon ng leak. So makakaramdam ka ng biglang lalaking tiyan mo, kung pala may leak na. Nagli-leak na. Yung kung saan nandun yung mga pagkain mo, may leak na doon. So lalaki yung tiyan, makikita ko, ba't parang bloated ako? Ganun. Kasi nga, una, hindi natunaw, kaya umabot ng 4 to 5 hours pa yan, nasa tiyan mo pa. Kaya magugulat ka, pag sumuka ka na, nagkukos na kasi ng irritation yun. So isusuka mo, uy, teka, kanina pa umaga yun bakit nandun pa rin yun? Yes, buo pa rin. Correct. Yun po, kasi nga, ang problema, ininuman mo habang kumakain. So, ang inom talaga ng tubig, after 1 hour bago kayo, pagkatapos nyo kumain, hayaan yung gastric juice mag-breakdown nung kinain nyo. At ngunguyain po ito. Wag yung kasi minsan mga tao pag ngunguya, 1, 2, 3, 4 nguya, lunok. 1, 2, 3, lunok. Minsan, 1, 2, minsan lunok na lang ng lunok, wala nang nguyaan eh. So wala pong gilingan sa sikmura.
Sa bibig po, andyan po yung pangkagat. Yeah, correct. May tanong po si Kagating